Bossing Vic Soto, abay sisingilin na si Mr. Anjo Iliana sa pagkakautang nito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. So let's watch this video. Sa pinakahuling panayam po ni Anjo Iliana sa aming kasamang si OG Diaz, nangingi na siya ng tawad sa mga tao na kanyang sinaktan, lalong-lalo na raw po yung mga inosente, mga anak at apo, mga kaibigan, pamilya. Pero meron lang po tayong napansin doon na sinabi niya, okay lang na idemanda nila ako, karapatan nila yon. Pero hindi ko nababaguhin ang mga sinabi ko na dahil totoo yun. Hingi ako ng sorry ngayon sa mga nasaktan ko. Pero hindi ko babawiin na yung kasi totoo lahat ng sinabi ko eh. I'm sorry kung nagsabi ako ng kwento na hukay nga eh, nakasakit, na hindi ko dapat nilabas. Yun ang kasalanan. Guilty ako doon. Pero yung I will take back my words, anong iti-take back ko? Ito totoo lahat ng sinabi ko. Asan ang panghihingi ng patawad? Alam mo na yun, naging toy. Gumanong nga. Toy. Ano ba yun? Dapat sa paghihingi ng patawad, hindi ka na magbabanta. Dapat yung pagpapakumbaba 100%. Oy, dapat yun na yun. Ang ganda na eh. Makukuha mo na ulit yung simpatya. At least na-realize niya na. Pero hindi. Dinugtungan niya pa ng Hindi ko babawiin, sabi niya. Kasi daw ang akala niya habang ginagawa niya yon, nag-enjoy daw kasi siya. Ang akala raw niya, tuwan-tuwa rin daw ang publiko sa panonood sa kanya. Ano masasabi mo doon? Alam mo, ang paghingi naman ng sorry o paumanhin, hindi naman masama yun eh. Ang gusto lang naman niya rin, kailangan yung ng peace of mind, di ba? Sino may sabi no? Sino may sabi? Hindi ako, sasabihan ko sa ang paghingi mo ng sorry, hindi naman masama yun. Siguro baka kailangan mo lang ng peace of mind. Kasi di ba nag-ano na siya eh. Sabi niya, pumutok na kasi. Pumutok na yung lahat. Tapos sabi niya, sorry sa mga nasaktan ko, di ba, sa mga nasagasaan ko. Kaso lang, ang mahirap doon eh, ang bandang huli niya sinabi eh, na hindi niya mabawiin yung eh. pagsusorry, eka nga natin, pag tayo nagpapakumbaba, mas karagdagang katangian yun eh. Dahil marunong tayong humarap sa katotohanan. Tama. Pero para sabihin mo na humingi ka ng sorry sa mga taong nasaktan mo, pero babawiin mo rin pala at sasabihin mo na, pero hindi ko na babawiin yung mga sinabi ko dahil totoo yun. So, ba't ka nagsasorry? Di ba? Wala na saysay. Kaya ka nga nagsasorry kasi nakasakit ka. Para hilutin mo ulit ang mga nasaktan mo, di ba? Pero wala eh. Panindigan na hindi. Nasabi ko na, nasabi yun na yan. At saka ikaw ba, gagawin mo ba yung sinasabi ni Anjo na nahahabang nasa ere siya, nag-enjoy siya? Naku, hindi At na-realize daw niya huli na, nung may mga tumawag na kaibigan sa kanya at nagsabing, Anjo, ano ba yung mga ginagawa mo? Nagpuputol ka na ng tulay. So, ibig sabihin, nabulag lang siya sa mga gifts na natatanggap niya. Oh, yun na, Ano mga yun? stars. Sa mga stars. Stars pa more. Correct. Okay, meron po kaming ikukwento sa inyo mga kachika. Hindi po ba ang unang-una niyang sinalat talaga na todo-todo, ito'y naging usapin ng buong bayan, si Senate President Tito Soto. Pero bukod kay Sen Tito, si Vic at si Joey hindi rin naligtas. Hindi. Kasi talagang may sundot eh. Sinama niya pa rin. Kaya nga, di ba, ang napansin kagad, ay, bakit iniisa-isa niya yan? Oo. Tapos yung mga double cards, Double card. inisa-isa din niya. Yung kay Bossing Vic, yung pagkasabi niya na, alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyo, na merong naging girlfriend, si Senate President Tito Soto, na naging girlfriend din ni Bossing Vic. Idadamay talaga eh. Oo. Di ba? Idadamay. Grabe. Okay, eto po. Si Anjo Iliana pala ay mayroong utang kay Bossing Vic Soto na mahigit na 1 milyon. At kay Maru Soto naman ay mayroong 0.5 milyon. Imaginein natin ngayon, kung wala palang utang si Anjo kay Bossing Vic Soto, baka tinilad-tilad na niya ang pagkatao. Ay, oo. Kasi may utang na loob siyang literal, may utang pa siya na pera. Bakit niya ginaganon si Bossing Vic? Di ba kapag tayo nangungutangan ng loob sa isang tao, nakikisama tayo kahit paano? Oo, Kasi oo, sinalo oo. tayo sa ating pangangailangan. Oo, at saka hindi lang doon. Kung hindi ka makabawi sa utang mo, dapat sa mga malalapit doon sa inutangan mo, di ba? Oo. Hindi mo nasasalitin. Oo, Kasi tama. Dahil tinulungan ka Yes, di ba? dapat ganon. Tapos sabi niya, nag-usap daw sila ni Bossing Vic at saka ni Maru Soto nung sabihin niya na Ceasefire. siya daw ay ceasefire. Oo. Hindi naman pala kasama si Bossing Vic eh. Oh. Hindi, si Maru lang. Tapos may mga nag-uudyo kay Bossing Vic na, Bossing, singilin mo nga. Ang kapal naman ng mukha niyang si Anjo. May utang na mahigit 1 milyon sa'yo pero ginaganyan ka. Alam mo daw ang sabi ni Bossing Vic, ayon sa aking source, ang sinabi niya, wag na, hayaan mo lang siya. Gusto ko lang makita na matingnan niya ako ng diretso sa mga mata ko pag nagtagpo kami. Naku, Oo nga naman. Mahirap din yan. Pag meron ka nga naman na atraso sa isang tao, hindi ka halos makatingin, Ay, di ba? oo. Grabe. Oo. No, nakita mo, lumabas tuloy ang mga bagay. Oo, hindi ka. Ang alam lang natin yung kay Willie Oo, Revillame. oo, Nagbahagi tama. ako noon, nagtulay ako doon. Hindi ko alam na mayroon din palang utang kay Bossing Vic Soto, kay Maru, at maaaring sa marami. Hindi nga kontento si Manay Christopher Min sa inilabas na apology or
public apology na ginawa ni Mr. Anjo Iliana sa programa po ni Mr. OG Diaz na OG Diaz Inspire, kung saan matatandaan na nagkaroon po sila ng interview doon. Pero isa sa mga tumatak no sa sinabi po ni Mr. Anjo Iliana na nagsusorry siya pero hindi niya daw di umano babawiin lahat ng kanyang mga sinabi dahil pinaninindigan niyang totoo ang lahat ng kanyang inilabas sa publiko. So dahil po dito ay nadismaya nga itong si Manay Christy Permin dahil sinabi niya na medyo contradicting daw di umano yung mga statement nitong si Anjo sa paghingi ng sorry sa Itbulaga. So, inilathala din po nitong si Miss Manay Christy Permin na si Mr. Anjo Iliana pala ay nagkakautang. Meron pong malaking pagkakautang kay Bossing na nagkakahalaga ng 500,000 which is the $500,000. At hindi lang yun, pati kay Mr. Maru, no, yung kapatid po ni Mr. ni Bossing Big Soto. So, matatandaan po ninyo, nagkaroon po ng interview last May 14, 2023 si Mr. Anjo Iliana ng kasagsagan po ng kaso ng Itbulaga at ng Tape Incorporated, kung saan matapos inilantad ng TVJ na nagkaroon po ng utang ang Tape sa mga talent po ng Itbulaga, ay nilantad na rin ni Anjo Iliana na may utang din sa kanya ang Tape Incorporated dahil sa mga talent fee na hindi pa nababayaran sa Itbulaga. Ayon kay Anjo, nagsalita na rin daw siya matapos na ilabas na rin ni Tito Soto, Big Soto at kanilang panig hinggil sa utang ng Tape. Lahat ng dating host ng Itbulaga hindi na raw dapat magsasalita, ngunit naiinggit daw siya dahil nabayaran na nga si Bossing Vic ng 30 million ng pagkakautang ng Tape. Dati raw ay duda pa sa kanyang ex-wife na si Jackie Manzano dahil hindi makapaniwala na wala na raw siyang sinisweldo noon sa longest running noontime show. Wika pa ni Anjo, umabot na daw sa 8 buwan na wala siyang natatanggap na sweldo mula sa Itbulaga. So ipinagpapalagay po ng ilan mga supporters nitong si Mr. Anjo Iliana na kaya daw di umano nagkaroon ng utang itong si Mr. Anjo Iliana with Vic dahil nga noong mga panahon na yon ay hindi siya pinapasweldo ng Tape Incorporated, which is isa sa mga producer po ng nasabing show. Pero, sabi rin ni Manay Christy Permin, isa rin daw di umano sa mga dahilan kung bakit wala siyang inilalabas or hindi siya nagsasalita, no, or hindi niya kinakalaban si Bossing dahil nga daw meron daw itong malaking pagkakautang. Kaya nga po sabi ng mga netizen, maging ni Manay Christy Permin, kung wala daw di umanong pagkakautang ito kay Bossing, malamang isa rin si Bossing sa mga sinisiraan nito sa social media. Pero base po sa mga nababasa natin online na tuloy-tuloy pa rin po no ang pagsampa ng kaso dito po kay Mr. Anjo Iliana dahil sa mga matitinding revelasyon po niya at mga aligasyon ng dito po sa management ng Itbulaga. So, hindi pa rin siya makakaligtas talaga. Sabi niya nga is karapatan daw ng Itbulaga na magdemanda. Pero hindi niya raw di umano babawiin ano man ang kanyang mga sinabi sa publiko. Yan ang ilan sa mga statement na tumatak no sa publiko. Kaya nga kahit po medyo nananahimik ngayon si Mr. Anjo Iliana, patuloy pa rin ang pambabash ng ilang mga TVJ followers, no, yung mga viewers ng Itbulaga sa kanyang sa TikTok live nito. So, kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!